Hi guys! Welcome to my vlog. This is my first ever vlog, guys. And guys, check tayo. It's 10:07 na. And kanina pa ako gising, pero nakahilata lang ako dun sa may kama namin. And nag-scroll ganyan. So, samahan niya ako pumunta kay na Lola Elsa para interviewin siya. Tara. Ay, bago pala yon, magtutoothbrush muna ako and gagayakan. Punta na tayo dun. Bye-bye! 1 hour later. Hello everyone! Ngayon, nandito na tayo sa bahay nila Lola Elsa. At ngayon, kasama niya ang kanyang pinaka-cute na kapatid. Tara! Hello guys! Ngayon, nandito na tayo kina Lola Elsa. Pasok na tayo guys! Hello po! Bless po! Kamusta po kayo? Buti naman. Bless po! Bait. Kamusta po kayo? Ayos naman. Wala po ako. Mana? May ilang katanungan lang po ako sa inyo. Okay lang po ba yun? Opo. Ito po, simulan na po natin. Ano pong buong pangalan nyo at ilang taon na po kayo? Ako, si Elsa Oliveros, 71 years old na. Ako, si Noemi Rimas, 63. Ito po yung mga katanungan ko sa inyo. Ano-ano po ang pang-araw-araw nyong gawain bilang isang nakatatanda sa pamilya? Gusto ko, ang ginagawa ko ay nagising na ng maaga at ako ay nagluluto. At para yung aking mga apo ay makakain ko, makapagbalot ko ng kanilang kakainin sa tanghali at baon nila sa pagpasok. Tapos pag umalis na sila, titignan ko sila kung talagang sila nakaalis na at pag nakaalis na, maglilinis naman ako ng bahay. Maglilinis na ng bahay. At Magwawalis. gagawin ko na lahat at maglalaba at mga titiklopin ay aking gagawin, ginagawa at yung pamamlansya. Yun, ang paghahanda ng kanilang mga damit na susunod sa kinabukasan ay aking naayos. At para sa pagpasok nila ay maayos ang aking mga apo pumapasok naman. Ayos ako na makatapos ng masagaan. Ilang pananamit. Okay po. Ito naman po yung pangalawa kong katanungan. Paano niyo po ipinapakita ang pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa inyong mga anak o apo o kapitbahay? Kinakausap namin yung mga bata, mga kapitbahay, na tayo magkwentuhan naman sa bahay. Para naman tayo ay makapag-banding-banding. Kakape, yun. Ang cute po ng suot niyo ngayon. Thank you naman. Thank you naman sa pagpupuri. Sa pagpupuri. Ito po yung pangatlo na po, pangatlong katanungan ko. Ano po ang 5 paraan na madalas niyong gawain upang mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa o sa pamilya po? Pakikipag-usap. Una, pagpapasalamat. Pasalamat sa Diyos. Pakikipag-usap. At pakikiharap sa mga tao. At Nagkakakwentuhan. At nagkikita-kita ang mga kamag-anak. Yun. Kaya masisya. Okay po. Ito po, ang sunod ko pong katanungan ay ano-ano po ang mga pagpapahalaga o prinsipyo ang sinusunod nyo pagdating sa pakikitungo sa ibang tao? pag sila'y lumalapit, Binibigyan namin. pinag-merienda ko sila. May kailangan, tinutulungan. At tapos, sa Meriendahin pa. sila
Si Ilay babait naman. pag aalis na sila, masaya-masaya. Pag kami nagkakahiwalay, masaya sila. Pagka kami nagkakahiwalay na yung tapos na aming mga usapan, aming maritisan. Naalis sila ng maganda. Hindi bigo. Okay po. Ito po, yung sunod ko pong katanungan. Maaari po ba niyong ibahagi ang isang karanasan na nagturo sa inyo ng kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao? Una, ang ginagawa, ang una, ako'y nakisama sa mga tao na katulad ko sa aking mga kapatid. Una sa aking magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, na sila ay nagpapakita ako ng pagmamahal sa kanila. At Hindi nagpapakita ng hindi maganda. yung Ay, nagpapakita natutuwa ng mga hindi maganda, pamangkin. natutuwa sila sa amin. May ginagawa ko sa kanila na ako magluluto. Kami ay magkakainan lahat. Sila, tatawagin ko isa-isa. At yun, aming banding namin, kasiyahan namin. At yun ang aming kasiyahan sa buhay ko. Yung Mapaligaya. mapaligaya ko lagi sila na lagi kaming masaya. Masaya. Yun ang gusto namin. Masaya. Okay po. Ito po yung huli ko pong katanungan sa inyo. Ano po ang mensahe nyo para sa mga kabataan ngayon upang matutunan din nila ang tamang pakikisalamuha at respeto sa ibang tao? Kailangan una-unang magsimba sila. Salamat. Pasalamat. Mag-aaral mabuti. Aral mabuti. Para makatapos. At para ang pag-aaral ninyo ay tagumpay ninyo yun. Bye. At tapos, sa Malayong marating. makatulong kayo sa inyong mga magulang pagkatapos. At utangin yung loob ang inyong Pinaghirapan. pinaghirapan na inyong mga magulang. At huwag niyong iintindihin muna ang mga boyfriend. Mag-aasawa. Hindi Pag-asawa, matatapos. hindi kayo makakatapos. Hindi kayo, ang inyong tagumpay hindi sa pag-aasawa, sa pag-aaral. Unahin niyo muna ang Yan inyong ang pag-aaral aming para kayo magtagumpay lalo sa inyong pamumuhay. Thank you po. Thank you po sa inyong mga magagandang kasagutan. At talaga naman pong parang nakakaiyak At po kailangan talaga. ay pati, ang masasabi ko, Makinig. ay makinig sa mga sinasabi, Ang magulang. sa mga magulang, sa mga lola, at tumulong sa gawaing bahay. At gawin ang lahat. Pag Sabado at Linggo, Ay tumulong maglaba. sa magulang maglaba, intindi Maglansya. ng mga Oo. gamit, sa Yung mga mga gamit gamit nila sa inyo sa loob, tiklog. ninyo sa loob na isang Yung linggo. mga damit nyo. Huwag nang iasa sa mga magulang, sa mga lola. Yan. Yon. At sa pag-allowance, At laging laging kung may magagawa, ang allowance ay Ipirin. tipirin. Hindi gastos ng gastos din eh. Gastos doon. O, yun lang kaya. Ang panin. Bilhin. Huwag marte. Okay na po. Okay na po. Thank you po sa pagsagot niyo po sa aking mga katanungan sa inyo. Maraming salamat po ulit. Thank you po. Thank you po. sa iyo. Thank you po. Pagpalain, Pagpalain. makasalamat kayo na yung Salamat. pag-aaral ko sa inyong buhay. Sige po, bye-bye po. Guys, ngayon tapos na akong mag-interview kay Lola Elsa at kay Lola Noemi. Bye guys! Sa uulitin!